you've heard so many sermons and hindi lang na you've heard, alam nyo na kung paano i-classify ang mga sermons. So, ayan. So, nasa session 3 tayo, from study to sermon. So, bago tayo magpatuloy, let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa pagkakataon na naman na ito, Lord, na mag-aaral kami. We pray, Lord, na gabayan mo kami sa pag-wrap up namin ng expository preaching, the art of bridging the message from the time na binigay mo sa mga original receiver, Lord, kung paano namin dadalhin, Lord, ang mga concept sa panahon namin. I-bless mo, Lord, ang aming pag-aaral. We pray the Holy Spirit na bigyan mo kami ng kaunawaan, creativity in mind, and bigyan mo kami ng mga messages, Lord, that will edify your church, that will encourage, Lord, and strengthen your church. And trust to us, Lord, the messages that will bring comfort, strength, encouragement, and joy to all God's people. Maraming salamat, Lord. Pagniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, we will be wrapping up itong expository sermon ngayon, and this will not be the end. I'm looking, nag-meeting kami noong Friday dito ng mga teachers ng Bible School, and parang may kulang pag kasi ang ginawa ko sa extension class is pinag-combine ko na yung homiletics 1 and 2. And sa homiletics 2, kasama dun yung biographical and historical sermon. So and this is commonly used in our Pentecostal churches. We preach about the life of people in the Bible. We preach about history, and tingnan na rin natin ito. So after natin i-wrap up tong expository sermon, idadagdag rin natin ng mga 2 to 4 sessions pa tayo. Tig-2 siguro yung biographical. Kasi that is expository rin. We read life. Parang magiging marites lang tayo. Basahin natin ang buhay ng may buhay. Parang gano'n, and reinterpret kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Because of course, the Lord speaks through circumstances. And even Abraham, Joseph, they never knew na one day they will be used as an archetype of the Lord Jesus Christ. So, nangungusap ang Panginoon sa buhay ng mga tao sa Scripture, and of course, sa buhay natin sa ating paligid. So, kaya idadagdag natin yon to strengthen our skills para mas marami tayong option. So, meron na tayong topical, meron na tayong textual, meron na tayong expository, and idadagdag natin yung biographical and at saka historical. Okay? So ayan, magpatuloy tayo sa ating session 3 from study to sermon. So yung pagdi-deliver na natin ng message ang ating pag-usapan. Ayan. So ayan, expository preaching, pinag-aralan natin nung last time regarding sa pag-prepare, paano mag-prepare ng message mula sa text. And ngayon, i-focus natin yung gap, paano na yung word na yun, yung living word, makatransform siya. So, ayan, isasama na rin natin yung tayo na preacher and yung pag-deliver natin. Okay, so noong last time, yan. Noong last time, pinag-aralan natin na kailangan natin itong exegesis. Na-explain ko sa inyo itong exegesis from the Greek word na ekoisis. So parang ganon. Out of. So parang yung garapon sana is we bring out yung content. So sa situation nila noon, there must be a revelation of the Lord sa mga na-record. There must be a reason why this was preserved, itong mga text natin. And then, from that, yung exegesis is para tayong mula sa niyog sana,
inigad tayo, pinispus tayo, para makuha natin yung juice. Yun yung exegesis. We can get the pinaka-message ng Panginoon. So yun yung first step ng expository sermon. So titingnan mo yung background, bakit sinasabi yun, and hanapin mo yung specific message ng Panginoon sa sitwasyon na yan. And then, yun yung departure natin, doon tayo magsisimula. Doon ka manggagaling sa pag-craft ng sermon na yan. Yung context. Okay? Yung step 2 naman is mapupunta tayo sa principle. So from yung mga situation na nangyayari noon, the situation, yung mga messages na binibigay ng Panginoon, we extract the principle. Yun yung kwan natin. Ano yung word of God? Ano yung principle na kino-communicate ng Panginoon sa certain situation na yan? And yun yung journey ng expository sermon. So from their story, take the principle, and then ang last part is the application. Okay? Kaya na nating ikwento yung nangyayari noon, yung sitwasyon noon, bakit sinasabi, ano yung pinagdadaanan nila. Nakuha mo na rin yung mga point na the word of the Lord, yung masasabi mo, this is the word of the Lord sa kanila. That will address their situation, that will address their need. Now, kukunin mo yun ngayon and dadalhin mo sa situation natin ngayon, and then gagawan mo ng application ngayon. Yun yung arrival. So parang biyahe yan. Departure, pag pupunta ka ng Hong Kong, pag pupunta ka sa Hong Kong, huwag kang pupunta sa arrival. Wala kang mahintay na aeroplano doon. Pupunta ka sa departure. Magsisimula ka sa exegesis, understanding yung situation noon. And then, yung journey mo is taking these principles na binabiyahe mo, papunta doon. And then, of course, yung arrival mo, Hong Kong, what's the point? So, mag-dispatch, paano ka arrive? So, yung principle na yon, mairating mo sa buhay nila. Okay? So, ang sermon na walang application, parang kanyan. Parang isang travel agent na dinidescribe kung gaano kaganda ang Hong Kong, dinidescribe kung ano yung pwedeng pasyalan doon, ano yung mga pwedeng puntahan, anong masarap na pagkain dyan. Parang pinatakam mo ng pinatakam yung turista. Tapos hindi ka naman magbibigay ng ticket. Ay, hindi kayo pwedeng pumunta doon. Sasabihin parang ganun. Wala ka namang walang arrival. So application is yung parang so what sa dulo. So ano ngayon? Ano ngayon kung ganun ang nangyayari sa kanila? Ano ngayon kung ganyan yung punto? Dito natin i-apply sa buhay nila. Alam na ninyo ito, application. So parang pareho rin lang. So pareho rin lang sa topical and expository. Parang kasi ito sa by 10 Wednesday. By Wednesday, pupunta ako sa Solano ulit. Mangyayari na naman yung mga pinakakinakatakutan ko, tutusukin na naman itong another follow-up check-up. They will overview na naman. So yung doktor, pwedeng makukuha niya lahat yung study, i-explain niya lahat yung chemical composition ng dugo mo, i-explain niya kung bakit itong gamot na ito tama para sa'yo. Tapos i-explain niya yung mga reaction, paano yung mga i-expect mo, mga ganon. So parang ganon sa expository. Ini-expose niya, ini-expound niya yung composition ng dugo mo, ini-expound niya yung composition ng gamot, bakit nalalapat siya sa situation ng dugo mo ng ganon. Tapos, hindi niya namang ibibigay yung gamot or hindi kanya naman re-resitahan or hindi niya naman sasabihin kung anong gamot ang kukunin mo or paano mo ite-take. Parang ganon yung pan. So, paano ko iti-take ito? May pagkain ba o wala? Anong mangyayari sa akin? Anong mga expectation dito? So parang ganun rin. So it completes my diagnosis. Pinag-aralan mo yung in-explain sa'yo. So yun yung ginagawa mo sa expository kasi in-explain mo ang bawat detalye. And then sa dulo, ibibigay mo na yung punto.
Actually, ito yung bibigyan mo ng practical application yung mga, ano tawag natin dito, mga proposition mo, the big idea na in-expound. So, yun. God's word is a medicine for life. So, kailangan sabihin natin sa mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. So, ito yung ibig sabihin niyan sa kanila. Ano naman yung ibig sabihin nito ngayon sa atin? So, tingnan natin kung ano yung mga characteristics ng good application. Okay? So, ayan. Paano tayo magka-craft ng good application? Tatlo lang yan. Magbibigay tayo ng tatlong point. Specific, gospel-centered, and it should be holistic. What do we mean by specific? So, maraming sinasabi natin na very broad. Parang generalistic yung mga view natin. Generalistic na. But dito, ang magandang application daw, it should be specific. Hindi mo sasabihin na you should pray more. Kundi, sasabihin mo mismo yung gagawin niya. For example, ito. Bukas ng umaga, pagkabukas mo ng cellphone mo, or bago mo buksan ang cellphone mo, bago ka mag-check ng emails mo, messages mo sa Facebook, spend 5 minutes thanking God for one specific thing. Of course, yung paggising na. So parang ganun, specific yung sasabihin mong to do. Okay? So, ayan. We all know na yan. Madali na lang yan. This is not new. Pangalawa, gospel-centered. Ito yung, kasi karamihan, ito yung lagi kong ine-expose. Napakalaking influence sa akin si Dr. Bryan Chapell. So, kasi siya yung may sulat ng libro na Christ-centered preaching. So, gospel-centered. So, how would you, kasi sinabi ni Jesus Christ, all the scripture was written about me. So, how would you bring out Christ in your message? So maraming messages ang specific, but they are not gospel-centered. Because we are proclaimer of the gospel. You should always link it to the good news. Okay? So, lagi nating ipakita yung mga passages na kumukonekta, naglilink kay Jesus. So, either by exposing yung need natin for His grace, or by showing us nga yung life na ini-empower ng grace. So, ayan. Yung application na without the gospel, nagiging bagong low lang yan. Itong gagawin mo, parang diktador ka rin lang. Parang low rin lang. Okay? So, dito, magiging honest tayo. So, minsan magiging crashing ito. So, Christ is the truth and you are in Him. So, you now have the power to reject lying in the specific area of your work. So, parang ganun lang sasabihin mo. So parang sa akin, yung message ko kaninang umaga, I preach about, nabanggit ko kanina, bago tayo nagsimula dito, kasi si Sister Rod, sumasakit daw yung ulo. Sabi ko, gawa ka ng sermon out of your headache. Yung mga pakiramdam mo, yung mga pinagdadaanan mo. Iba kasing reflection mo pag may dumadaan. Now, kagabi, may inihahanda akong message. Pastor Peter spoke last Friday regarding wisdom and prayer. And then, I'm in that page also ng mga meditation ko. Galing kami ni Pastor Dennis doon sa Haliap, and then I just delivered a lecture on the wisdom literature. So, doon yung tinitingnan kong anggulo regarding sa wisdom. Pero parang pakiramdam ko, hindi yun yung pinupunto ng Holy Spirit. Parang may gusto siyang pag-aralan ko na parang may gusto siyang sabihin. And then, how it's a Holy Communion Sunday, and I've been reading, I've been browsing, browse yung nangyayari during the time ng yung chaos ng so ini-exegete ko or iniintindi ko yung situation noong time na ipapako ni si Jesus Christ, the day of his arrest and crucifixion, hanggang Holy Communion Sunday nga .
And then, while doing that, nagbabrowse-browse rin tayo sa Facebook. And then, isa sa pinakamatinding trend sa ating ngayong Filipino is the drama doon sa Senate. Ang gulo nila. And then, habang binabasa ko yung scripture, parang nai-relate ko yung situation. It's like, parang maraming kamukha ito. So, very interesting sa akin yan. So, I've been reading this scripture na maraming parallelism. Maraming parallelism. And then napansin ko rin sa buhay ng itong mga apostle, buhay ng mga apostle, disciple pa lang sila noon. Naratel sila doon. Naratel sila during that situation. Yung iba, tumaga ng tenga ng may tenga tapos sabay takbo. Kalaunan, i-deny niya ang Panginoon. So, ayan, yung isa, kinakabahan na kasi yung pinaplano niya, it's not working that way. Ang iniisip ni Judas is that kung itutulak niya si Kristo, baka mapipilitan si Kristo na mag-declare ng kingship niya. And he will sit on the throne and conquer Rome. Pero ang nangyayari, nakikita niya na hindi lumalaban si Jesus Christ. Nakikita niya na parang hindi siya nagpa-power play. At nakikita niya na mapapahamak si Jesus, and then he narattle na siya doon. He went back to the priest and then binabalik yung pera niya. So, ayan, supot lang yun noon, pero maleta na yun noon, silver. Maleta yung dinadala doon. So parang nakikita ko na parang maraming parallelism ito sa nangyayari sa situation. So I've been reading this scripture na in that lens. So parang I believe that the Holy Spirit is leading me to that. And then kasi nababagabag ang maraming Pilipino, hindi na natin alam kung ano ang tama. Hindi na natin alam kung sinong nagsasabi ng totoo. Kasi may mga pinapaniwalaan kang nandito, tumawid sa kabila. Akala mo ba, parang nagaganon, may nandito, tumawid sa kabila. Ano nang totoo dyan? So, and then while praying, I've been praying dito. How can I bring that, integrate in the Holy Communion and bring out the gospel? And ang ginagawa ni Jesus Christ during that time is that actually, he is completing the gospel. He is completing the gospel. So yung gospel-centered na one. Nararatel ang lahat, but actually, Jesus is in the right position, on the right situation, in the midst of that chaos, He is in control. So yun yung nakita kong situation dito. At very interesting sa akin yung character ni Mary Magdalene. Kasi si Mary Magdalene, rattled sila lahat. Siya parang alam niya lahat. Alam niya lahat. The day before, nandun siya. Nung pinako si Jesus Christ, nandun siya. Nung nakapako na si Jesus Christ, nandun siya sa baba ng cross. Nung ibinaba si Jesus Christ, she was there all the time. Nung dinala siya sa tomb, she was there. When resurrection came, she was there. Very interesting. So parang, what are you trying to point out dito, Lord? So parang ganun yung so, I was studying. And then ang nakuha kong point ng Panginoon is that itong political power play in the Philippines na off track ang church, off track tayong church. Nasasama tayo sa chaos. So ayan, we should be like Mary Magdalene who knows the details. So, normal naman itong mga bagay-bagay. The world is chaotic na life. So ayan, but itong ini-highlight ko is gospel-centered. So how would I deliver a message na it would not be political-centered, but rather I will be pulling God's people towards the centrality of the gospel. So ayan, so napakahalaga yung gospel-centered. I still highlighting the good news. The good news here is that Jesus is in control of everything. Jesus paid our sins. In that midst of chaos, he was able to napag-meet niya yung the demands of the law and
the demands of grace. So, ayan. He was able to, and yun, ma-expound mo yung gospel doon. So, yun yung napakalaga nito. So it should be gospel-centered lagi. Gospel-centered. Okay? So, many times, I'm guilty of this. I'm guilty of this. Many times that I'm preaching and then moralistic lang. We are just saying, this should be yung gagawin natin. Good manners, naging good manners and right conduct ang mga messages ko. Marami akong ganon. And then marami tayong ganon. But our message is not about those. It's the gospel. Go into Lord and preach the gospel. Okay? So, my preaching on the last Sunday, yung transformation, be transformed. Transformation for us is passive. It is the Lord who will transform us. All we need to do is learn, listen to the Lord, and yield. So, ayan. And many times, ang preaching natin is, dapat ganito tayo, dapat ganito tayo, dapat ganito tayo. So, we are transforming people. Ang ituturo lang sana natin is you yield to the leading of the Lord and transformation follows. So, ayan. So, gospel-centered. Gospel-centered. So, ayan. We are called to preach the gospel. Go into all the world and preach the gospel. So, when you preach expository sermon, eto yung ine-expound natin lahat. Asan ang gospel dito? So, it should be a command. Yung application mo, it should be a command that is linked to the gospel. Okay? So, rooted on the cross, not on a bare demand. Hindi mo lang sinasabi. So, okay, wala tayong pinagkaiba sa mga motivational speaker pag hindi tayo konektado sa gospel. Okay? Pangatlo, holistic. What do we mean by holistic? It should strike, di ba, yung panunumpa natin sa watawa, sa isip, sa salita, at sa gawa. It should be holistic, sa buong buhay, applicable sa mind, what to believe. So, kanina, in my message, what I'm highlighting is that this is what to believe. In the midst of chaos, God is in control. Jesus is on the throne. He is in control. Bakit tayo nararatel? He is in control of everything. So, that is what to believe. So, mind. Heart. What to love. Kasi, pag nandito ka sa side na ito ng politics, di mo namamalayan, nagiging prone ka nga, you hate the other side of the politics or whatever color. If ever you are in the yellow, you might be hating the green. Or if you are in the pink, daming kulay sa bansa natin, napakakulay na bansang to. May pula, gano'n. Kung ano yung politics mo, you will be prone to be hating the other. So, yun, and hindi natin namamalayan na nahuhulog tayo doon. And I'm guilty of this. Kasi tayo, bawat isa sa atin, may mga convictions tayo politically. But we are not called for that. Okay? So may mga opinion tayo, but our call now is in our heavenly politics. It's in our kingdom. So, yan. So what to love? So, dito na matcha-challenge. How can you love the other color? They are souls. So, ayan. So, what to love? All people, all color of politics, we should love. What will we do? Something to do with their hands. So, ayan, action. Sa akin, ang action ko dito is bawas-bawas ako sa political browsing sa Facebook. Umiinit yung ulo ko minsan. And ang problem, tama ba? Tama ba? Kasi napaka-chaotic na. So, bukod doon, na ina-address mo ang isip, ang puso, at ang kamay, what to do. Holistic rin yung application mo. It should be addressing the church as a whole. So sa akin kanina is the call to refocus. The call to refocus. The church as a whole. And then I'm inviting families to refocus, discipling our children, training them in the way they should go. So when they are old, they shall not depart from. And then individuals. So ayan. So
You think of this as holistic. Kasi minsan, and I'm guilty of this. Many times na ang application ko is the church lang as holistic. Kaya nagiging napakalawak ng application. So tinitingnan ko yon na scalable. Ang mga message application ko should be scalable. Na-strike niya yung church, na-strike niya yung families, na-strike niya ang individual. And then actually I crafted nung I went to Hong Kong, 3 areas yung tinarget ko diyan sa application ko. The OFW as a whole, whether church or unchurch. So ayan. And then the church as a whole in Hong Kong. The church as a whole in Hong Kong. So ayan, PENA or whatever, yung buong grupo, you are in a one team. And then pangatlo is the CWC as a whole, because araw ng CWC yun, anniversary. But actually, it will strike also the individuals. So ayan. So dapat sharpshooters tayo. Sa pag-craft ng application, you should be sharpshooters. Hindi pwedeng backshot kon dito. Dapat alam mo yung ini-strike mo. Because dito, sa pag-study natin ng expository sermon, nakikita mo na yung makikita mo sa exegesis mo yung ini-strike ng message nung panahon na yon. Most likely, iparallel mo lang dito sa modern age. So, ini-strike niya noon ang the community of faith, ini-strike niya noon ang individuals, ini-strike niya ang emotion nila, ang isip nila, ang actions nila. So, parang ganun. Tingnan mo lahat yung parallelism ng mga bagay-bagay na yon. So, that is a good characteristics of a good application. Should be specific, gospel-centered, and holistic. Okay? So, ayan. It's pambira. 10 minutes to 11. The Wednesday morning test. Sige, bibilisan natin. Wednesday morning test. Ano tong Wednesday morning test? Sinasabi nila. Itong Wednesday morning test, kapag naghahanda ka ng message, lagi mong sa isip, anong difference na magagawa ng sermon na ito sa isang pagod na OFW, sa context ng OFW, or sa isang nanay, or for example, sa church na pinapastor ko is ang daming mga businessman, teachers, mga estudyante, halo-halo. So pag Sunday kasi, nasa spiritual pick ka pa niyan. Recharge ka eh. So, uuwi kang most likely nasa high. So, pagdating ng bumabagsak yan by Wednesday. Medyo nai-stress ka na sa Wednesday. May energy ka pa sa Lunes, Martes eh. So, parang ganon. Anong difference ng message na ito sa isang pagod na OFW sa Wednesday? Or yung kabadong estudyante? Or yung lonely na senior citizen doon sa bahay. So, isa-isip mo yung mga yon. So, dapat yung mga application mo, nai-strike niya yung mga members mo. Yung application sa iba't ibang sektor na nakikita mo doon sa congregation mo. Okay? So, sa congregation dyan sa Hong Kong, ni-strike mo sila bilang daming sektor kasi na pandan. Ini-strike mo sila bilang domestic helper. Ini-strike mo sila bilang isang asawa na nasa malayo, bilang isang ina, bilang individual. So, dami. Tingnan mo lahat yung mga yon. Kasi pag iniisip mo yon, pray while reviewing those, mararamdaman mo yung yung compassion ng Panginoon, yung care niya. The Holy Spirit will guide you there. How can we minister Holy Spirit to this part of this congregation? How can we comfort them? Ano yung gusto mong i-address sa kanila? So ayan, allow yourself to be guided by the Holy Spirit. So pag sinasagot mo yung mga question na ito, you can create more questions na it will guide you para sa congregation mo.
So, pag nakikreate mo yung mga question na ito, nagagawa mo yung sermon mo na nagiging conversation. Parang kinakausap mo yung instead of monologue. So, ayan. So, ayan. Parang nakikipag-usap ka sa kanila. So, sa akin kanina, nag-shift na ako. Kasi there are people doon sa congregation na don't care about politics. Ako, mahilig ako dyan. Siguro kung malawak-lawak lang ang knowledge ko noon bago ako pumasok sa college, kung may career guidance lang noon, siguro I ended up as a political science student. So, because may hilig ako dyan. But there are those na they don't care. They just care for the day-to-day life. Kaya kanina, nag-shift na ako na so para sa lahat, siguro ang chaos sa kanila, hindi nakaka-disturb yung political chaos sa paligid. Ang chaos sa kanila is the problem in the family. Ang chaos na kinaka-struggle nila is siguro may pinagdadaanan na sakit, pinagdadaanan na problema or whatever sa workplace. So, ayan. Kaya isinif ko na i-generalize ko na. Hindi ko alam kung ano ang chaos ninyo. Pero pag shift ko doon sa gospel center, Christ is still in control. He is on the throne. Kaya yung concluding text ko, yung sa Hebrews, fix your eyes upon Jesus. The last part na kay who is at the right hand of the Father. So, ayan. He is in control. Okay? So, ayan. Address the things na yan, i-meditate mo minsan yung situation ng kagandahan sa inyo, you are on the same page. OFW kayo lahat dyan eh. Most likely, ang reflections ng iba. Kasi isang mundo ang kinaroroonan ninyo. Ang congregation na hinahandle ko, hindi, magkakaibang mundo eh. Si Pastora Imelda and the others are in the market. So, I've been thinking, they are meeting many people. So, ayan. Meron ring akong teachers. Ibang mundo rin yun. May mga students. So, iba't iba yung dynamics na dinadaanan nila, but isaalang-alang mo lahat yun. Isaalang-alang mo lahat yun. As a pastor. So, sa akin kasi, dahil iba yung calling ng Panginoon sa akin, hindi ako pastor talaga eh. Kasi sa design ng ministry na tawag ng Panginoon sa akin is I'm more on the teaching side. Hindi ko naaasikaso masyado yung church. But on my message man lang sana, I must be pastoral in that message. Hindi ko nabibisita ang members. I cannot do that sa design ng calling ng Panginoon sa akin. Daming inaasikaso dito. So ayan, mamaya nandun na naman, nasa Quirino. Ganun, naglalagari kami sa paligid. So, but pag gumagawa ako ng sermon, nag-shift ako sa pastoral mode. How can I pastor these people? Sa message man lang na ito. Okay? So, sinasantabi ko yung theologian mindset. Being pastoral. Okay? So, ayan. So, gawa ka ng mga guide question. Gawa ka ng mga guide question na mag-guide sa meditation mo sa application mo. So, pag nasasagot mo yung mga question na yan, masisigurado mo, your sermon will connect. The rubber will hit the road. Yakunada. Okay? So, ayan. Of course, yung Holy Spirit. You learn minsan, while making your sermon, while studying, talk to the Holy Spirit. Pray while making your sermon. Pray while meditating. Talk to the Holy Spirit. He is there. So he is the unseen power. He will guide. Hindi ko kasi ma-explain kasi iba't iba yung how we deal with the Holy Spirit. May relationship with the Holy Spirit and maybe hindi ganun rin yung sa inyo. Or sa akin sa meditation. Kay Mother Deborah,
more on her personal devotion, crying, pouring out her heart to the Lord. Hindi ako ganun eh. I engage with the Holy Spirit in thinking. And yun yung way namin ng Panginoon na kuwan. So, iba't iba. Yung iba when reading the scripture, may mga iba't ibang language ang Holy Spirit. May mga na-meet akong tao na ang language nila ng Holy Spirit, dreams. The Lord gives them a lot of dreams. At maraming tatanong, nagme-message sa akin, ano ibig sabihin nun, pastor? And then minsan, of course, I'm trying my best to communicate. You're trying na ipaunawa. But the language of the Holy Spirit at sa kanya is dreams. Sa akin, kahit tulog ako ng tulog, walang dream. So, ayan. Meron rin yung iba na hindi dreams, visions. Dami nilang nakikita na kwan. Akala mo may third eye. Daming pinapakita ng Panginoon. But ayan, in your study, pray, keep on praying. Keep engaging with the Holy Spirit before and during your study. Okay? So, bago ka magbukas ng commentary, bago ka mag-type sa AI, you engage with the Holy Spirit. Para, Lord, kung may sinasabi si AI na tagilid dito, give me the discernment. Parang ganon. Because ang ganda na ng panahon natin ngayon. So, open your heart. So, gaya ng sinasabi ng psalmist, open my eyes that I may behold your wondrous things out of your law. Psalms 119 verse 18. So, ayan, the author of the scripture is inside us. So, hanapin natin yung that He may enlighten us. So, ayan, bago tayo magsimula, para walang sagabal, Lord, kung may kasalanan man dito na nagpapalabo sa pananaw ko, tanggalin mo, Lord, patawad. So, parang ganun. So, ayan, yung word na pinag-aaralan natin, it should grip our soul. Should grip our soul. So, ayan, while minsan kasi, pag nag-aaral tayo, minsan, natitest sa buhay natin eh. Pag masakit ang message, ikaw ang pastor, ang unang nasaktan. So, parang ganon. So, ayan. So, imagine natin, illustration dito, yung cook. So, nakakita na kayo ng cook na hindi niya mismo natikman yung niluto niya. Nagluluto na hindi niya tinitikman. So, ikaw tinetesting mo eh. Pag nagluluto ka, si Pastor Dennis dito na cook, ramanan yung taon. Hindi ganun. Ang paggagawa ng sermon, tinitikman mo. Ikaw ang barometer niyan eh. Ikaw ang barometer nito. Nakakatakot ang mga preacher na hindi tinitesting sa buhay. Baka makaserve ka ng isang bitter na grabe, marami may mga preacher na ang babagsik. They are parang walang ka-grace naman pag nagdi-deliver. So, ayan. So, tikman natin. Lagay mo yung sarili mo sa makikinig. Masakit ba to? So, and then, how would I reframe it? Na makakarating pa rin yung message na hindi naman murder. Parang ganon. So, ayun. Hayaan natin yung Holy Spirit na yung word, yung Holy Spirit siya yung mag-saturate sa atin, mag-convict sa atin, mag-comfort sa atin. So, ayan. When you preach, hindi tayo nag-a-act. Tayo ay witness sa natikman natin. So, yung i-deliver natin, alam mo pag masarap sa buhay yan. Alam mo pag nakaka-comfort sa puso. Alam mo pag it will give a peace of mind. It will guide the people. So, ayan. So, yun yung una. So, sa pulpit naman, so yung Holy Spirit, kasama natin yan, kita natin yung role ng Holy Spirit sa study natin. So, engage lagi.
while studying. Sa pulpit naman, nandun pa rin yung Holy Spirit. Depend on the Holy Spirit. So, pag tumayo tayo para mag-preach, depend entirely on the Holy Spirit. So, ayan, sabihin natin, Lord, you can always interrupt me. So, Lord, gamitin mo itong inihanda nating message. Open the blind eyes to see the beauty of Christ. Soften the hearts, the hard hearts to repentance. Give life to dead souls. Parang ganon. So, i-deliver ko yung message, Lord, but ikaw ang kikilos sa puso nila. So, it's still a tandem. So, it's still a collab work. So, ayan. So, wag mong isang tabi ang Holy Spirit pag nagpe-preach ka. So, kasama mo yan nag-work. So, ayan. Ang example natin ito, yung sailboat. May sailor. Alam niya yung mag-set ng sail. Alam niya yung magtali ng mga knots para sa layag. Alam niya rin yung mag-steer sa rudder. That's your preparation. So, sabihin na natin, yun yung preparation mo. But, yung boat, kahit nakapaghanda ka, alam mo yung steer, alam mo na itay mo na lahat yung layag, na i-open mo na. Pero pag walang hangin, saan pa tutungo yung bangka mo? Static ka pa rin. The Holy Spirit is the wind in your message. Okay, so naishanda ko na, Lord, naisaganak ti message, ready na ito. But as I deliver, Lord, dalhin mo yung wind. Pasok mo ito, dalhin mo sa puso nila. So, hindi natin makikreate yung wind. There are people who manipulate emotions. But I don't like that. They craft sermon that will make people cry. Ayoko yun. So, ayan. Sa akin, I want to be on that side na prayerful dependence. Naniniwala na ang Panginoon. Kasi ito ang there was a time when nung Sunday school teacher pa ako, nag-deliver ako ng lecture. And then, ang nangyari, pagkatapos kasi ng Sunday school, may testimony yan, di ba? Opening service and then testimony. Then may mga nagte-testimony na Yung sinasabi nila, ang ganda ng lesson natin kanina, yung senior ni pastor, ganito. Nakikinig ako. Hindi yun yung tinuro ko Wala yun sa notes ko Pero I understood in that na the Holy Spirit can get your sermon and may iba't ibang application yan sa buhay ng mga tao. The Holy Spirit can take the word and then i-fit niya sa buhay ng isa. So, ayan. So, i-deliver ko, Lord, in this point. Pero you can always fit that in their life. So, let Him bring the boat to whatever direction He wants. So, hindi mo makontrol yung hangin. So, sa akin is yield. Lord, deliver this message kung ano man ang need sa buhay ng bawat isa. So, expository preaching, isa-set niya yung sail, the sail of the text. Prayer, naghihintay yung prayer. That is your part na naghahanda para sa hangin ng Spirit. Okay? So, pag nakikita mo ito, sa study mo, dependent ka sa Holy Spirit and in the pulpit, if we have this attitude of the heart, attitude as preachers, this will crush the spirit of pride sa atin. So, ayan, mawawala yan. So, yung spirit of humility sa atin mananaig. So, ayan, pag ganito kasi, it makes us bold in our weaknesses because alam mo na the power, it comes from the Holy Spirit. Okay? So, ayan, it's already, ayan, tingnan natin ito. Hindi ko na patatagalin ito. It's already 11. Yung expository preaching, lifelong flow, workflow yan. Magiging attitude mo. So yung engagement mo with the Lord, kasi sa atin naman you open your Bible, nag-i-study ka, you engage with the Lord. Hindi ka lang mag-open ng Bible kung magpe-preach ka. Lifelong yan. So when praying, ito yung process na titingnan natin na workflow. We pray, always pray.
Read the passage repeatedly. So, ayan. Pag binigyan ka ng Panginoon ng text, focus on that text. Read. Investigate the context. So, ayan. Napakaswerte ninyo may mga AI. Pero mag-ingat kayo, mag-ingat kayo sa AI because sometimes, iba-iba ang sinasabi ng AI. Okay? So, mag-verify kayo. Gumamit kayo ng mga AI na kuwan. Gumamit kayo ng mga AI na nagbibigay ng sources. So, i-check nyo yung mga sources. Pag kinukuha niya lang kay Wikipedia, santabi mo yun. Kumuha ka ng, pag itinuturo niya na nanggagaling sa mga credible sources, at least tingnan mo yan. Okay, so investigate context, do exegesis, kunin mo yung mga principles, ano yung point doon sa panahon na yun, formulate your big idea, na-discuss na natin ito nung karaan, and pag nakuha mo na yung big idea and yung background, you start building out the outline para may structure mo na yung sermon. And, ayan, ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Craft the applications. Okay, tandaan natin yung good application natin. It should be specific, it should be gospel-centered, and it should be holistic. And then, you start writing na yung introduction and conclusion. Napansin nyo ba? Mahuhuli yung introduction and conclusion. Kasi dito, okay, paano ko na uumpisan ito? Una, may big idea ka. Or may exegesis ka. So, yung exegesis mo, yung example, yung illustration natin kanina, yan yung departure mo. May panggagalingan ka. Okay? And then, na-formulate mo na yung big idea. Ano, itong background na ito, ano yung point na gusto kong ihatid? And then, ayan, from that exegesis, departure, and then you take the principles. Ito yung mga principles. Principle kasi most likely pupunta yan sa big idea mo, sa proposition mo, mga ganun. Yun yung journey. Yun yung travel mo papuntang Hong Kong illustration. And then yung arrival mo is the application. So, alam mo yung tinatarget mo. Alam mo yung pinanggagalingan mo. Alam mo yung biyahe mo. And then alam mo yung target mo. Ngayon, i-craft mo na kung paano mo uumpisahan at kung paano mo tatapusin, wawakasan. Okay? So, sa eroplano, paano, nakakita na ba kayo ng eroplano na kuwan? Yung nag-take off. Ito, nakakatakot minsan eh. Okay lang yung take off eh. Okay lang yung take off kasi most likely smooth lagi yan eh. Pero nakakita na kayo ng eroplano na kuwan, naglalanding. Tapos pababa na siya tapos masasalubong ng hangin, mayroong mga air pocket na sinasabi nila gaganon. Papaganan yung mga pasahero. May mga ganon sa conclusion na hindi smooth landing. Pag-aralan mo yung smooth landing. Marami yung naglalanding na tapos biglang lilipad na naman. May expound na naman doon. Pag-aralan mo lahat yun. Okay? So, ayan, these are skill ang kailangan natin dito. So, smooth yung take-off mo, smooth rin sana yung landing mo. Okay? And then, of course, papansin nyo, we start with prayer, we end with prayer. Okay? So, punuin natin ng panalangin itong preaching natin ng expository. Okay? Ito, common pitfalls. 31 nilang slides na lang dito. Common pitfalls. Data dump. Ano tong data dump? Lahat ng research mo, hindi mo kailangan sabihin. Hindi mo kailangan sabihin lahat ng detail na napag-aralan mo sa exegesis. Maubos oras mo dyan. Mababaon yung main point. Tingnan mo lang yung mga main points na kailangan kuwan. Kaya pag-aralan mo sa introduction mo yan. Ano yung mga kailangan kong sabihin? So, yun yung mga information na madalin mo sa story. Ano naman yung hobby horse? Ano naman yung hobby horse? Nakakita kayo ng kwan, mga preachers na may pet doctrine, kahit anong isermon niya, mag-e-end siya lagi doon. May mga preacher na ganun eh. Nagsimula sa repentance, ang conclusion niya lagi, giving. Tithes and offering, parang ganun lagi. So, parang hobby horse, yung parang yung kabayo na may kagat na bakal, kahit hindi naman, hinahatak mo pa rin lagi sa pet doctrine mo. So, ayan, common pitfalls.
Okay? Kung ano yung point ng message, huwag mong hatakin sa hindi yun yung kino-communicate niya. Expository nga eh. Expository. Siya yung magdadala ng kwan. And minsan, another pitfall is moralism. Our message is always being good. Being good. So, naging good manners and right conduct yung message natin. No, it's the gospel, the good news. We are called to preach the gospel. So, always preach the gospel. Always find an area where you can touch the gospel. So, ayan. There are many creative ways to explain the gospel. Hindi palagi yung yun naman na yung conclusion mo. Hindi. You can just touch it. And then, naipakita mo yung gospel. The Holy Spirit can always work with them. Audience neglect. Ano tong audience neglect? Nagpipreach ka ng napakagandang history. Napakagandang lesson. Pero ini-ignore mo naman yung pinanggagalingan ng tao. So, kung mapapansin niyo, yung style kong mag-preach, kung magtuturo ako ng history, pag nag-introduction ako ng history, I make sure na nagpaparallel siya sa pinagdadaanan ng tao sa ngayon. Yung situation, yan sa Hong Kong, yung mundo ng OFW. Kanina yung message ko, yung struggle natin with this political power play sa Pilipinas. So, ayan. Pag hindi mo i-integrate kasi sa pinagdadaanan ng tao, ano pakialam ko ng first century? Anong pakialam ko doon? So, parang gano'n. Pero pag na-i-integrate mo yon yung situation noon sa situation ngayon, it will hook your listener. Okay? So, wag mong i-neglect yung audience mo. Okay? So, wag data dump, wag lang bigay ng information, hindi mo kailangan sabihin ang lahat ng research mo. Wag hobby horse. Wag mong let the word, kung ano yung message na sinasabi niya, kino-communicate niya. So, do not and then moralism. We are called to preach the gospel, not good manners and right conduct. But of course, part yun. Pero wag natin i-neglect yung gospel. Okay? So, 31 of 34. Closing charge. Kaya ang ating expository preaching, handle it with care. Ayun, si Usa, nung ganun yung nag-trip yung karwahe. Nahawakan niya yung ark. Namatay siya. Yung ark of the covenant was holy. Hindi nila basta-basta inahawakan lang. The word of God is more sacred than the ark. Mag-ingat tayo. We handle it with care. Anyway, we are called to preach the gospel. But handle it with care. Handle it with care. So we carry it with reverence, careful study, prayerful dependence. Okay? So, yun yung point ko noon yung reverence. We understand this. Okay? Handle it with care. Handle it with care. So, kaya nakakatakot yung Nakakatakot yung minamanipula mo yung scripture para sa sarili mong agenda. Yung ginagamit ang scripture para pabanguhin ang reputasyon. Parang ganun. Kakatakot yan. So, ayan. Ang kayamam mo, kunanto ni Apo Diyos. But we handle it with care. Okay? So, and final exhortation. Ito na yung mga favorite word natin. Last. Pag gumagawa tayo ng sermon, yung pag-i-study natin, that is our act of worship. So pag nagre-research ka, inaantok ka na, nag-gather ka ng information, you want to understand, you want to unveil something. Sa ating mga preacher, make that as an act of worship. Lord, I want to understand this. So, hindi lang pagkanta ang worship. So, sa akin, pag gumagawa ako ng sermon, I make that as an act of worship. So, ayan. Let your study be an act of worship. Let your preaching be an act of obedience. Minsan, pag nire-research mo, talagang yung message, masakit. Yung message, i-strike niya ang tao. Ang personality ko, alam niyo yung personality ko. Ako yung tao na ayaw kong may naaapakan ako.
Ako yung klaseng gano'n. But there are times na yung message is alam mong may masasagasaan. Let it be an act of obedience. Preach it anyway. Preach it with grace. So, ayan. So you can, parang kay Jesus, you can preach the truth, but you can preach it with grace. This is Jesus Christ, full of truth and full of grace. You can do that both. So, ayan, preaching as an act of obedience. And then stand behind the sacred text. Yung message na, lift it up. And hayaan mo na ang marinig nila ay yung boses ng Panginoon. So, ayan. Sa akin kanina, sa refocus. It is finished. Maririnig sana nila yun. Into thy hands I commit my spirit. So, ayan. So, may the voice of the Lord be heard. Peace, be still sa chaotic na mundo natin. Yan sana. So, ayan. In our message, sana ito yung prayer natin. After I conclude this message, Lord, ikaw sana yung narinig nila. Because that is my goal, to bring your message, yung word. I am just a spokesperson, Lord. Sana yung boses mo ang nakarating. Hindi yung idea ko, hindi yung gusto ko, kundi yung boses mo. So ayan, may God make us faithful sa ating mga ministry of preaching. So ayan, take it delicately. Tandaan natin itong mga key verses natin to carry. This is the last page. 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed. So, napakalaga niyan. Buhay yan. Buhay yan. So, we treat it that way. Okay? So, 2 Timothy 2:15, a worker rightly handling the word of truth. Handle it in the right manner. So, exegete, study. Isaiah 66:2, this is the one to whom I will look. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Ito yung hinahanap ng Panginoon. And may this prayer sa Isaiah, this is the one to whom I will look. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Itong desire ng Panginoon na ito, nawa tayo ay mga kasagutan. Nawa nasa atin yung character of humility, contrite spirit, and we take the word of God with trembling. Okay? So that is our conclusion for the expository sermon. May mga question kayo? May mga may mga kwentong alam niyo nung marami akong preaching nung bata-bata ako na pag iniisip ko, bira. Buti na lang hindi ako tinamaan ng kidlat nun, Lord. Para mga ganon. You are coming from passion, you are coming from iba't ibang yung idealism mo as mas bata na ministro. Sana buti na lang hindi ako tinamaan ng kidlat noon. Hindi pala yun yung paggamit ng word of God. Buti na lang hindi ako parang Usa. We are in the age of grace. But anyway, nung natututunan ko, nung I went to the seminary, the more I learn from it, mas nag-create yung takot ko sa ako, nakakatakot ito. Nakakatakot ito. But anyway, the Lord will guide us. Purihin ang Panginoon, kayong mga tinawag ng Panginoon, embrace it. The Lord is seeking for those who have a humble and contrite spirit and trembles at the word of the Lord. Okay? So that is the message. Pastor. Apo. Grabe, thank you so much. Ang ganda. I learned so much dito kasi hindi na-expound yung itong expository na mas lalo kong naintindihan ang expository. Kasi actually honestly pastor konti lang na touch namin sa expository, but now I fully understand yung expository ngayon. So kagaya nung sinabi ko sa mga students noon na napaka-basic yung naano ko, but at least nagbigay ako ng idea sa kanila kung paano yung
expository. But this lesson now, mas lalong naiintindihan ko yung ano ng expository. Salamat, Pastor. Ang ganda pa ng message kaninang umaga. God bless po. Ayan, so praise the Lord. Natutuwa ako na, alam niyo, nung tinuro nila ito sa seminary sa amin, very technical. Very technical. Ang dami nilang ni-explain na gano'n. Gusto ko yung need na ng pastor. Kasi of course, ang nag-uusap sa seminary kasi mga scholars. But dito, yung straight to the point, sa kaya minimeditate ko, ano yung, sa context natin sa Tribal Gospel Mission, ano yung ground dito na ganito. So I reframe it in this manner, in a simplified manner na at least makakuha natin yung punto na ayan expository sermon is that you expose the original message na binigay ng Panginoon sa mga Pero original. actually yung big idea, Pastor, ang ganda nun, yung that is another learning, yung big idea. I like that. I like that learning, yung naibigay mo sa amin kasi I believe that's how it would be na ikaw mismo yung nag-aral doon and sinare mo sa amin. Yung actually hindi masyadong siyempre napag-aralan natin sa school yung maganon, yung mga homiletics, but you gave us something very new. Yung new ba na it helps to the preaching ability para ma-enhance or ma-strengthen yung pagkaintindi natin. Kasi art nga art ang preaching, ang homiletics. So that's learning again. Yung napag-aralan mo, shinare mo sa amin, nakakatulong ito, malaking tulong sa amin to, Pastor. As whatever, whether we are in the ministry of pastoring or preaching, at least we have the idea in the future. We don't know. We don't know. Magagamit ang mga yan, lalo na itong mga students dito na I believe they are very potential preachers. Talaga. Grabe, Pastor, kapag narinig mo itong mga preacher na ito, itong mga pastor sa Hong Kong, dito sa mga sila Pastor Eva, Sister Frances, Sis Rod, Pastora Mariet, Sis Mariet, and so forth and so on. Sila Brother Will, may potential sila lahat sila, Pastor, grabe. I think this is very very useful itong napag-aral namin sa homiletics. This online. Agree ako diyan, Pastora. Pastor. Very potential sila, Pastor. Very anointed. Ngayon ko lang din nalaman kasi nung 'di ba nung nag-practicum kasi kami, Pastor. Ako yung nakabunot ng expositore. But you did it. Ngayon ko lang, you did it. Ngayon ko lang napagtanto, hindi pala yung expository yung ginawa ko, Pastora. Hindi, that's something, yung parang topical expository yun. Textual ata yun. Parang hindi kasi na yun eh. Idadagdag natin later yon. Na-discover ko rin ito. Kasi, sabi ko nga, yung pinag-aralan namin noon, wala yung big idea eh. Kaya yung napapansin ko kasi, ang mga students ko dito sa Bible School, hirap silang bumuo ng sermon. Kasi ang struggle nila, nagsusulat na sila na wala pang idea. Talagang wala kang masusulat niyan. You start with, kaya dinagdag ko yung big idea. Now, yun yung isang naidagdag ko dito, kaya ewan ko kung babatuhin ako ng mga teachers namin sa Bible School, but yun yung struggle ko I develop and nakatulong sa akin yung big idea. Now, in my journey of preaching, na-discover ko rin na ang topical, ang textual, ang biographical, ang biographical and historical, these are just nothing but form of sermon. You can preach expository in a topical form.
Kasi ang bring out mo is the point of the one who wrote the scripture na pinili mo. Sa expository textual naman, i-bring out mo pa rin yung point ng nagsulat. So later hindi na tayo magpe-preach ng hindi punto ng scripture, hindi natin idea. So yun yung napagtanto ko na you can deliver a textual but textual expository. You can deliver a topical expository. You can deliver a historical but still expository kasi you are being faithful to the recipient. Kung mapapansin ninyo doon sa ano tawag nito? Pentateuch. May mga actually yung ginagawa nila sa Pentateuch and other scriptures, kung mapapansin niyo, may narrator. Kinuha nila yung materials ni Moses and then inarrange nila and then magnanarrate siya. Historical yun eh. Nagkwekwento siya, na-arrange niya yung sermon, and even Matthew, Mark, Luke, John, they are using story, but may ini-expound silang point. So, ayan, ini-expound nila yung point ni Moses. So yun yung natutunan ko rin na, so later, idadagdag natin yung session na yun. So darating ang panahon na makikita mo na kahit anong gamitin mong form of sermon, you should be faithful to the writer. Ano man yung text na pinili mo. So, yun yung natutunan ko dito. Correct yan, Pastor. Tama pa rin pala yun. Sabi ko Tama nga pa rin pala yun, Pastora. Correct nga. Oo, correct. Tama. Kasi halos naman may expository Kaya nga, Pastor, sabi ko sa kanila, actually yung I only learned topical, textual, expository when I am in the ministry. Napag-aralan ko nga doon sa school pero parang hindi ako masyado nakaintindi. Pero nung nasa field na ako sa talagang doon ko natututunan 'yun. Kaya I am bold to teach kasi naintindihan ko na kung paano yung textual topic at least meron akong konting ma-share. It may not be perfect but at least yung idea na i-impart ko. Ganun. So itong lesson natin, Pastor, napakalaking tulong din sa akin ito. Tama yan, Pastora. Alam nyo ba, ngayon lang din ako na curious sa background context. Hala kayo. Oo, nung anak ko, nakaka-relate ako doon sa sinabi ni Pastor Bayan na buti hindi ako tinamahan ng kidlat. Sa mga pinag-share ko noon na hindi ko man lang kung anong kung anong background at saka yung mga context basta kaya sabi ko pinag-uusapan namin yan ni na si Frances tapos ni na Pastora Eva na ang dami nating pala ganito ganyan yung mga sa context kaya kami na curious kami kaya nung pagka pinag-share kami doon lang namin nalalaman na ay ito pala yung bakit ito nasabi parang yung the steadfast love of the Lord never ceases pala yun siya. Tawag kami nila Frances. Kaya sabi ko, ala kayo. Sabi ko nga, buti hindi na kami tinamaan ng kidlat talaga. Pastor, honestly, hindi ko alam yung AI. Promise. Artificial intelligence. Parang Google siya, Pastora, pero mas upgraded siya. Kasi ang pero never ko alam yan. Hindi ko alam gagamitin. Tingnan natin later kung maidadagdag natin ito sa mga advanced. Pastor, thank you. Well, nakakatulong yung Pastora. Malaking tulong. Sa inyo ngayon, sina Sister Rod, tayo noon nung umpisa, sabi ko nga, may mga mali na marirealize kang mali. But we were faithful on the small things that we have. Yun yung knowledge natin noon eh. And God has been gracious. Now,
And to those who are faithful with little things, He entrusts it with greater things. So, now, He entrusts us with greater knowledge now. Greater knowledge now. Itong Correct, knowledge Pastor. na tayo ngayon pag faithful tayo dito, dadagdagan na naman ng Panginoon ng mga revelations yan. He will entrust sa inyo ang mga fresh revelation pag marunong tayong mag-handle ng word of truth. So, ayan, kaya mag-expect kayo later sa mga devotions niyo sa Holy Spirit. He will give you a lot of revelation na hindi nyo napagtanto noon. parang ganun yung kwan ko. So, Tama. ayan. So praise God na kahit noon maliliit pa ang alam natin sa inyo, willing kayong mag-serve. So maybe the Lord is giving us this understanding ngayon. Kasi kahit ako, marami akong reflection habang nag-aaral tayo. Hindi maraming learning while teaching sa akin dito. So, ayan. And then, kaya nga, tinatawag ko kayo sa chat group na classmates because I am learning also. Hindi tinuro to sa kwan eh. So, with you, maraming kwan. So, I believe na parang sa Panginoon, you will do greater things. I believe pag magiging teachers kayo later, mas matatalino na naman yung mga tuturuan ninyo dahil marami kayong learning na dagdag. Amen, So, Pastor. Be teachers. I pray na you be teachers. Sa church niyan, pag may mga subject na magtuturo kayo, isasend ko tong mga material. Develop it. Make it better. Kasi sa atin, it's not about us. It's about the kingdom. How can the kingdom move forward? So, ayun. So I pray na hindi lang kayo tumanggap ng I pray na magiging mga teachers rin kayo. Praise God. Amen. Marami tayong pag-uusapan. Amen, Pastor. Aming kape yan. Yan, so praise God. Thank you. Natutuwa ako na atong pinag-aaralan natin kapaki-pakinabang. Natutuwa. Alam mo, Pastor, at saka alam mo, nakaka-excite ba? Pagkatapos ng ganitong tapos sabi ko, yung may idea pala ako dito sa verse na ito. Ganun pala. Parang ganun ba? Na-excite ka na mag-aral. Kung mapapansin mo sa Psalm, they describe the word of God na parang honey, parang marami siyang matalinghaga na description. Pero yung sinasabi ni Pastora Imelda, ganun, kasi may mga nakikita kang bagong revelation and then ang tamis ng mga salita mo, your lows. Samantalang yung ibang tao, Amen, Pastor. So harmful. They think of the law na mabagsik. Pero sa Psalms, ang sarap ng batas mo. Parang Amen. Because doon sa Word of God, maraming nakatago doon. Maraming nakatago. And open our eyes to see those things. Amen. Amen, Pastor. So, Kaya nga, na-apply ko nung wala ka nagturo ako nung na-apply ko yung yun na, sinabi mo is textual expository. Yep. Para ang kingdom Okay lang of yun, Pastor. become stronger and stronger. Hallelujah. And God bless you, preachers. The Lord use you more. May the Lord entrust messages sa inyo that will comfort His people, that will guide, correct, edify our fellow believers, that we may guide them into all truth. So, ayan, purihin ng Panginoon. May I ask, tayo magpatuloy sa mga kwentuhan natin? We can still have coffee. But may I ask Pastora Imelda to close us in prayer? Sige, pray tayo. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ora basyanda. Ora basikarahasandarakande. Yes, Father, thank you, Lord, sa aming pinag-aralan na naman. It's really a learning process, Lord God. And tinuro mo sa amin in a deeper and more understandable itong expository. Thank you, Lord, that with this knowledge, we can preach your word with confidence, oh God.
Thank you, Lord. Maraming salamat sa mga ganitong strategy na natututunan namin. I believe these are wisdom that comes from you. And Lord, thank you, Holy Spirit, for opening our spiritual understanding sa mga word mo, lalo na when the word that is being relevant in our times, oh God, itong nasa word mo in this, even the Bible times, Lord God, na nia-apply din namin ang mga messages ngayon because your word is it's a word for all generations. So maraming salamat sa pagturo namin kung paano namin mai-expound or ma-explain or ma-expose yung mga gusto mong iparating, Panginoon, whenever we preach the word, oh God. Thank you because with this knowledge we can be confident, oh God, to speak your word. And thank you, Holy Spirit, sa joy, Panginoon. Thank you for bringing us into a deeper way of understanding, mas lalo na, Panginoon, when we preach your word, the gospel, oh God. Thank you, Lord, that patuloy mo ring i-bless ang aming teacher, si Pastor Bright. Thank you, Lord, for that very powerful itong tinuro na sa amin, Panginoon. Thank you for that gift of teaching, oh God, in his life, Lord. Thank you. Maraming salamat, Panginoon, kahit itong mga kapatiran namin. Thank you for the joy. I believe that we are excited, oh God, to learn more, Father God. Thank you for the hunger. Thank you, Lord. Alam namin, Panginoon, na you are filling us with this emptiness, you are filling us with this to know you more, Father God. Thank you, thank you, thank you. Word is not enough to say thank you. And Father God, we just commit also even this night. Patuloy kang mangusap sa amin at Lord, restore back all our strength so that we'll be strengthened as we wake up again tomorrow if it's your will, of Father God. Babangon kami ng mas malakas, may kalakasan at may kagalakan, Panginoon, to serve you, God, in many ways, Lord. Father, we thank you and we bless your name. We give you the highest praise and glory in Jesus' name. Amen. Praise God. So, kape. Kape. Ako magkakape talaga ako. Pagkatapos ko, Pastor, habang nakikinig. Oh,